Sinabi kasi ni Baste na sila daw, si Bongo raw masyadong tahimik sa mga issue. Oo, masyado rin tahimik sa mga issue. Tapos, ito, paparoon natin yung mga sinabi ni Baste. Ayan. Oo naman yun. Because like ikaw, if you're an elected official, you're supposed to voice out, what the people yung need and want. And he's in a high position. Sa mas taas na, but like I said, he has time to redeem himself. Out of all, yung ano yung nangyari. Because kung gusto niya pa tumakbo ng senador ulit, then he should show that he is one with the Davaoenos, especially in times like this. Sir, sa tingin niyo, iniiwan niya na ba si Tatay Digong sa ginagawa? Could be possible yun. Politics, wala mo lang, hindi mo talaga you never guess what will happen next in politics. Yung ganito nararamdaman niyo kay Senator Bongo, ganito rin yung pagtingin niyo sa mga iba pang DDS senators. No, because Bong is a Davaoenyo. Okay. So he claims, di ba? So, and I'm also a voter. I voted for him. So, yung sinasabi ko, not because he used to be, former secretary or chief of staff of the previous president, but it's as a voter. I am talking to him as a voter. As a voter? Parang hindi Parang di naman. As a voter daw. I'm talking to him as a voter. Game. Mag-sendwave muna tayo, guys. So, bago tayo magpatuloy sa ating next topic, mag-shoutout muna tayo kay Sendwave. Ayan. So, kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium. May pwede na kayo magpadala ng inyong mga remittances sa Pilipinas gamit po ang Sendwave. At gagawin nyo lang ay download ng Sendwave app. Lagay nyo yung bank account details nyo dyan. At pwede na kayo magpadala sa GCash, Cash Pickup at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo pa kayong promo code na Coach Jarrett, ayan, nakasulat nyo sa baba, ay makakuha pa kayo ng karagdagang $20 free credit. Kaya gamitan na si Sendwave for all of your remittance needs. Okay. Dito ako natawa actually. Ito sa part na to sinabi niya. He has time to redeem himself. Yan. He has time to redeem himself. Because kung gusto pa niyang tumakbong senador, he should show that he is one with the Davaoenos in times like this. Wait lang. Anong ibig mong sabihin dyan, Baste? One with the Davaoenos. What do you mean? Ibig sabihin, dapat, I'm not even referring to Bongo. Wag na muna natin pag-usapan si Bongo. Ano yung ibig mong sabihin ng one with the Davaoenos? Kayo nga mga Davaoenos, iba-iba kayo ng pananaw dito sa politika ng Pilipinas. Meron tayong follower na laging, taga Davao siya, lagi siya nagko-comment dun sa mga pinopost ko. Meron na tayong taga Davao. Ang labo kasi nung sinabi niya Hindi ko naiintindihan yung ibig niya sabihin dito na he should be, that he is one with the Davaoenos in times like this. What does he mean? Na dapat siya, si Bongo, isa sa mga sumama sa kanila sa mga maisog, ganun ba ibig sabihin nun? Makisama siya doon sa mga kaguluhang ginagawa nila, yung sinasabi niya. Hindi ko pinagtatanggol si Bongo, pero dito kasi nare-reveal yung mindset nila. Itong ginagawa nila ngayon is to consolidate their forces, to consolidate their power. Nagko-consolidate sila ng nila. Siguro, yun yung strategy. Na kung ikaw, sinasabi mong supporter ka ni Duterte, dapat kasama mo sila. Alam nyo mga kutsero, that is a desperate move para sa kanila. Ibig sabihin nun, mga kutsero, gano'n na sila kahina. Na they will demand. Kailangan, yung mga nagde-declare, nakaalyado ng tatay ko, dapat kayo sumasama sa amin. Ibig sabihin, gano'n na sila kahina. Di ba yun din sinabi ni Attorney Trix nung sa
Mag-imbita pa kayo ng mga tao sa Maisog. Sinabi niya. Diyos ko naman kasi kung titignan niyo yung hakbang ng Maisog dun sa Angeles. Diyos ko. 2 basketball court na lang yun, hindi pa napuno. 2 basketball na nga yun eh. Hindi pa napuno. May 1 seat apart pa. parang pandemic. Oh. Ibig sabihin, mga kotsero, tulad niyan, meron pang panahon daw to redeem himself. Ibig sabihin, pag hindi ka nakikisama sa kanila, may atraso ka sa kanila. Oo, may atraso ka. So pag may atraso ka sa amin, hindi ka na namin suportahan sa 2025. Kung tatakbo pa raw senador hindi na raw siya susuportahan. Yun yung sinabi ni Basti. Tulad ng sinabi ko kahapon, mga kotsero, si Basti cannot carry the same tawag dito. Hindi niya kuha yung pagiging affable siguro, for lack of a better term. Affable nung tatay niya. Affable no? Ano yung manika? Affable. Anyway. Hindi, he's not a leader kasi. He is the son of a former president. Dahil anak ka lang, wala naman siyang followers Tingnan nyo, hindi nga niya napuno. I mean, kapag let's say naghakbang na Maisog uli sila. Tapos nag-announce, sinong pupunta dito na speaker? Pupunta si ganito, pupunta si ganyan, etc. Tapos pupunta si Baste. Ganun yung turnout. Yun na yung turnout. Kung si Digong pa yung nandyan, this is an honest review. Honest assessment. Kung si Digong pa ang pumunta dyan, baka mas marami pang pumunta. Baka umabot pa sila ng mga 500, 600, o kahit baka umabot pa sila ng 1,000. Posible kung si Digong ang nandyan. Kaso wala So sabihin, hindi sila nakahatak. I don't think si Baste can be the torchbearer of of their group. Si Sara possible pa si Sara, but no. Not Baste. Not Baste. Unless ang drama niya is tumakbo for the Senate. Baka yun ang drama. But we don't know. Or Congress. But we don't know. We don't know yet. So, dito, sinagot na siya dito ni Bongo kahapon. May sagot na yan. Ayan sumagot na siya dyan. Kahapon din. Na loyal daw siya. Oo. Loyal daw siya sa tatay niya. Senator Bongo on Wednesday affirmed his loyalty to former President Rodrigo Duterte after the ex-leader's son, Davao City Mayor Baste Duterte, criticized the senator for being silent about the current administration. Sabi, there's a time for everything. Kaya pagsiservisyo ang inuuna ko sa ngayon. Pagsiservisyo daw ang inuuna niya, sabi niya. Pero, hindi lang si Bongo yung nagsalita ng ganito. Pati si Panelo. So, kinampihan ni Panelo si Bongo. Which tells us one thing. Si Panelo, yung current structure ng kampo nila, mukhang hindi si Baste ang tutok. Ito pa nakakatawa. Bumakod. Etong si Bongo. Binakuran si Digong.
Anong ginawa? Anong ginawa ni Bongo? Eto, kanina, ayan pak! Wala. Wala. Binakura ni Bongo si Digong. Ayan Ayan. Wala. Agoy. Diyos ko, gamit na gamit si Digong, no? Panoorin natin yung balita tungkol dyan. Ilang araw matapos siyang patutsadahan ni Davao City Mayor Baste Duterte, nag-Facebook Live si Senator Nilive Bongo. pa eh. Kasama Nilive rito pa. ng senador ang ama ng alkalde na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero ang Facebook Live nito hindi tungkol sa birado ni Baste, kundi para pabulaanan ang kumakalat na ulat na pumanaw na ang dating Pangulo. Sa mga nagpapakalat sa TikTok na merong masamang balita kay former President Duterte, hindi po yun totoo. He is alive and kicking at binabati kayo. Mga kababayan ko, kumusta kayong lahat? Ako po yung matanda na. At hindi natin maiwasan yung balita na ngayon nagkasakit. Wala naman akong sakit. At feeling ko, hindi naman ako mamatay ngayon kagad. Ganun talaga, masamang damo ko eh. Na long-time aide ni Duterte na Ganun talaga pag nagpapagamot. Siyempre, di ba nga, nakailang absent na siya? Oh. Nakadalawang absent siya sa Maisog. Dalawa. Actually, 3 kasama tong Angeles. Naalala niyo tapos, ito yung isa sa mga pansinin niyo Yung unang yung sa Bulacan at saka yung sa Dumaguete na Maisog. Wala siyang masyadong statement. Sa Bulacan, meron siyang pa-video sa Bulacan. Pero yung sa Dumaguete, wala siyang pa-video. Wala siyang pa-video doon. Tapos ngayon, etong sa Angeles, may pa-video ulit. Nai-gets niyo yung you get my drift? You get my drift? Yung sa Bulacan, nung na-cancel, may pa-video siya kung bakit na-cancel. May sulat pa. Yung sa Dumaguete, wala siyang pa-video. Walang pa-video. Wala. Netong sa etong sa Angeles, may pa-video na ulit. Anong ibig sabihin? Ibig sabihin, mga kotsero, malamang sa malamang, yung nasa gitna, yung sa Dumaguete, yung na-cancel dahil bumagyo, malamang sa malamang, it's proof, malamang sa malamang ebidensya yon na talagang wala siya sa Pilipinas nung panahon na yun. Bakit? Baka nagpapagamot nga. Baka nga nagpapagamot at hindi siya pwedeng videohan dahil hulas na hulas. Papagamot eh. Hindi ko naniniwala, walang sakit niya, matandang yan. Matagal na nagre-reklamo, ang dami na nga sakit niyan eh. Tacloban ba yon? Tacloban. O, yung Tacloban. Tama, Tacloban. Oo. Iba pa pala yung Dumaguete, natuloy pala yung Dumaguete. Andun pala siya. Tacloban. Anyway, going back. So, baka totoo nga yung chismis na wala talaga siya sa Pilipinas para magpagamot. Kasi nga, tulad ng sinabi ko noon, it's unusual for Duterte na hindi gumawa ng eksena. Unusual yun. Gagawa ng eksena yan. So, it's unusual na wala siyang video. So, meron nga mga chismis, di ba? Yung nakarating sa akin na chismis, nasa London daw. Yung iba naman, nasa Singapore. Yung iba naman, nasa Hong Kong. Pero common thread. The common thread is wala siya sa Pilipinas. Ang common thread is pinareserba yung buong floor ng hotel at bawal picturean. Ang common thread is nasa ospital, nagpapa-ospital. Yun yung common thread sa lahat ng mga nag-send sa akin na message.
So, most probably, wala talaga siya sa Pilipinas nung sa Tacloban. Ang nakakatawa lang doon, mga kutsero, sinisi niya yung admin dahil hindi natuloy. Pero kung totoo, mga kutsero, kung totoo na wala siya sa Pilipinas nung sa panahon nung Tacloban na maisog, tapos sinisi niya sa presidente kung bakit na-cancel yun, napakalaki pala niyang sinungaling. Imagine, wala ka pala sa Pilipinas. Kung totoo kung totoo. Kung totoo nasa abroad pala siya nung Tacloban na maisog, tapos na-cancel. Nagreklamo ka na na-cancel yan, tapos yung pala wala ka sa Pilipinas. Anyway. Tuloy natin. Kasi bumalik siya ngayon eh. Anyway. Hindi niya pababayaan ang dating Pangulo. Hanggang kamatayan po ang aking commitment sa kanya at mahal na mahal ko po siya. Noong Lunes, kinwestiyon ni Davao City Mayor Baste Ayop to si Bongo. Hanggang kamatayan daw. Hanggang kamatayan po ang aking commitment sa kanya at mahal na mahal ko po siya. Parang siya pa yung anak eh. Parang siya yung anak, no? Anak ka? So, alam nyo mga kutsero, wait lang. Bago natin tawanan to si Bongo. Ito kasi si Bongo, itong ginawa niya na to, this is a statement. Statement yan kay Baste. Wala naman ibang taong nag-call out sa kanya, si Baste lang eh. Statement yan kay Baste. Na ako, hindi ako mawawala sa piling ng tatay mo. Kahit anong mangyari. Kahit anong mangyari. Hindi ko iiwanan yung tatay mo. Ikaw. So parang sinasabi niya, kahit away-awayin mo ko, hindi ako mawawala sa presensya niyong lahat. Parang ganun. Naalala niyo before, di ba, nagkaroon ng chismis kay Montulfo na lagi nga magkagalit-galit nga yung magkakapatid kay Bongo for multiple reasons, for whatever reasons na I think dahil wala silang access sa tatay nila or something like that. Although sinabi ni Sarah na chismis lang yun, but you know, mukhang mukhang nabubuhay ulit ang hidwaan. So, that means, kutsero, kung totoo to ako medyo duda pa rin ako dito ng bahagya. But, you know, kung totoo tong pagbabakod ni Bongo, yung kanyang pagbabakod kay Digonggong, mukhang mas importante pa si Bongo kaysa sa mga anak niya. Sorry. Which now, mga kutsero, ano ngayon na magiging epekto niyan sa drama nila kay Sara Duterte? Alam nyo, which now will tell us na ginagamit lang nila si Sara Duterte for political clout. Yun, mga kutsero, huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating Coach Jared YouTube channel. And pa-follow din po tayo sa ating Facebook page para lagi updated sa mga ganap sa aking channel. And I'll see all of you in the next live stream! God bless everyone! See you next time! Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?